Isang nakangangambang pangyayari ang nangyayari ngayon sa lugar ng India dahil mula 2019 pa ay binabanggit sa balita hanggang ngayon ay umaabot na ng ilang mga milyon ang namamatay dahil sa matinding poison ng hangin na nararanasan sa lugar na ito. Ano nga ba ito? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Ika pa sa mga international na ulat, matinding polusyon sa hangin ang nagbigay ng pagsuspinde sa mga paaralan sa kapital ng India. Patuloy na nagdurusa ang mga residente sa kapital ng India, sa New Delhi at sa mga kalapit na lugar dahil sa matinding antas ng polusyon na nag-udyok sa mga otoridad na isara mga primary na paaralan at mag-utos ng karagdagang hakbang na tila baga. Ang India ngayon ay ginigising na ang ating mundo ay hindi na basta-basta at sila ay tumawag nawa sa totoong Diyos at hindi sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa loob ng maraming araw ngayon, ang mga residente sa kapital ay nagigising sa makapal na usok na bumabalot sa lungsod at sa mga kalapit na lugar kung saan marami sa kanila ang nagrereklamo ng pangangati ng mata at masakit na lalamunan. Ang polusyon na poison sa hangin sa New Delhi ay naging isang panandali ang problema sa nakalipas na mga taon. Ang kalidad ng hangin ay lumalala lalo na sa panahon ng taglamig mula Nobyembre hanggang ngayon at magpapatuloy sa Enero. Ang buletin sa kalidad ng hangin at panahon na inilabas ng gobyerno noong Lunes ay nagsasabi na nanatili sa matinding kategorya ang kalidad ng hangin sa New Delhi na may air quality index na nanatiling nasa 454 noong linggo. Sinabi nito na malamang na mananatili sa matinding kategorya ang kalidad ng hangin hanggang Nobyembre 9. Ang kalidad ng hangin sa Saklaw na 0 to 50 ay may minimal na epekto sa kalusugan. Ang kalidad ng hangin sa mas matinding kategorya ay maaaring magdulot ng epekto sa respiratory system kahit sa mga malusog na tao, ayon pa ito sa gobyerno. Sinabi ng Federal Ministry for Environment, Forest and Climate Change noong linggo na ang hindi magandang mga kondisyon sa meteorology ay nagbibigay ng pagkataas sa bilang ng mga sunog sa mga taniman at mas mababang bilis ng hangin mula sa hilagang kanluran na nagiging pangunahing dahilan para sa biglang pagtaas ng air quality index. Ang mga sunog sa taniman ay sanhi ng pag-uod ng mga tuyong pananim sa mga kalapit na estado. Inanunsyo ni Atishi Marlena, ang ministro ng edukasyon ng New Delhi, na mananatili ang mga primaryang paaralan sa New Delhi na isara dahil sa polusyon. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang polusyon sa hangin sa India ay nagdudulot ng maraming pagkamatay. Sa isang pag-aaral ng Lancet Planetary Health Journal, ipinapakita na ang polusyon ay nagresulta na sa mahigit 2.3 milyong maagang pagkamatay sa India noong 2019 at malamang sa malamang ay marami pa ang namamatay hanggang sa kasalukuyan dahil sa poison ng polusyon sa hangin sa India. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, ang ating mundo ay lalong lumalala. Hindi na nagiging mas ligtas ang ating mundo ngayon. Kaya nga naman wala tayong pupuntahan kundi sa kaligtasan na makakamtan lamang natin sa ating Panginoong Diyos. John 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Mga kaibigan, tayong lahat ay anak ng ating Panginoong Diyos at lahat ay binigyan niya ng karapatan. Ngunit ang tanging sumasampalataya lamang sa Kanya ang talagang may karapatan na maging anak ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, sumasampalataya ka ba sa ating Panginoong Diyos? Dahil ang tunay na pananampalataya ayon sa libro ng Santiago ay may kalakip na pagpapasakop sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, susunod ka ba sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos? Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, mga kapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang nagkagabay sa amin. Binibigyan kami, Panginoon, ng kaginhawaan ng buhay, hindi dahil nagiging mas okay ang aming buhay dito sa lupa, kundi dahil, Panginoon, mas nagiging madikit po
ang aming relasyon sa inyo, na nawa ay manatili ito magpakailan pa man. Tulungan kami, Panginoon, na makamtan ang tunay na kaligayahan at proteksyonan niyo, Panginoon, ang bawat isa. At salamat, Panginoon, sa inyo pong pangako na kami po ay may karapatan na maging anak po ninyo dahil kami po ay sumasampalataya sa inyo. Purihin ka, Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.